Kapag naisip ng mga tao ang pagbagsak ng Roma, naisip nila ang mga tribong barbaro na sumusugod sa mga pintuan ng lungsod, mga lehiyon na naghihiwa-hiwalay, o mga emperador na nalason sa kanilang mga palasyong marmol. Ngunit ang mga imperyo ay hindi bumabagsak mula sa labas. Nabubulok sila mula sa loob, at ang isa sa mga pinakamapanirang puwersa ay palaging pera. Ang Roma ay hindi lamang bumagsak dahil sa mga pagsalakay o katiwalian. Bumagsak ang imperyo dahil bumagsak ang pera nito. At ang mga aral mula sa pagbagsak na iyon ay naangkop pa rin sa anumang modernong ekonomiya na nag-iisip na maaari itong maglaro sa pera nang hindi nagbabayad ng halaga. Magsimula tayo sa konteksto. Sa loob ng maraming siglo, ang gulugod ng ekonomiya ng Roma ay ang pilak na denarius. Unang ginawa noong bandang 211 BC, ang baryang ito ay halos purong pilak na pinagkakatiwalaan sa buong imperyo at lampas sa mga hangganan nito. Ang mga sundalong Romano ay binabayaran sa denarius. Hinihingi ito ng mga mangangalakal sa mga transaksyon at itinago ng mga ordinaryong tao ang kanilang mga ari-arian dito. Ang denarius ay hindi lamang pera. Ito ay pananampalatayang ginawa sa anyong metal. Ang kapangyarihan ng imperyo at ang halaga ng pera ay magkakaugnay. Hanggat naniniwala ang mga tao sa Roma, naniniwala sila sa pera ng Roma. Ngunit ang pagpapatakbo ng isang imperyo ay lubhang magastos. Ang hukbo ay kailangang bayaran, ang mga kalsada at mga aqueduct ay kailangang itayo, at ang mga digmaan ay kailangang pondohan. Pagsapit ng ikalawang siglo AD, ang Roma ay naabot na ang limitasyon nito na nagtatanggol laban sa mga tribong Germanic, sa mga Parthian sa silangan, at maraming panloob na kawalang tatag. Ang mga buwis ay hindi na sapat upang masakop ang mga gastusin sa militar. Sa makatuwid, ang mga emperador ay bumaling sa isang sinaunang trick, ang pagpapahina ng pera. Sa halip na magtaas ng mga buwis, na palaging hindi popular, binawasan nila ang dami ng pilak sa denarius. Ang mga numero ang nagsasabi ng kwento. Sa ilalim ni Emperador Augustus, na naghari sa simula ng imperyo, ang denarius ay naglalaman ng humigit kumulang 95% na pilak. Pagsapit ng panahon ng Caracalla noong unang bahagi ng ikatlong siglo, ang porsyentong ito ay bumaba sa humigit kumulang 50%. At pagsapit ng panahon ni Emperador Gallienus sa kalagitnaan ng ikatlong siglo, ang denarius ay naglalaman ng wala pang 5% na pilak. Ang isang barya na dating gawa sa purong pilak ay ngayon ay isang tansong disk na nababalutan ng manipis na patong ng pilak. Nakikita at nararamdaman ng mga tao ang pagkakaiba. Lumitaw ang implasyon. Tumaas ang mga presyo dahil ang pera ay hindi na nakatali sa tunay nitong halaga. Ang isang sukat ng trigo na dating nagkakahalaga ng isang denaryo ay maaring biglang tumaas sa 10-10. Hindi ito isang abstraktong teorya. Sinira nito ang buhay ng karaniwang Romano. Humingi ng mas mataas na sahod ang mga sundalo upang makayanan ang tumataas na mga gastos. Tumigil na ang mga mangangalakal sa pagtanggap ng mga diluted na barya. Mas gusto nila ang direktang bartering o pagbabayad sa ginto. Bumalik ang lokal na ekonomiya sa direktang palitan dahil hindi na pinagkakatiwalaan ang pera. At habang humihina ang kumpiyansa, ang mga emperador ay naggawa ng mas maraming mas murang barya, umaasang ang dami ay makabawi sa halaga. Ito ay isang pababang spiral. Isang spiral na naulit sa hindi mabilang na mga panahon ng implasyon sa buong kasaysayan. Ang krisis ay umabot sa rurok noong tinatawag na krisis sa ikatlong siglo. Mula 235 hanggang 284 AD, ang Roma ay nakaranas ng halos 50 taon ng kaguluhan, mga pagsalakay, salot, digmaang sibil at pagbagsak ng ekonomiya. Ang mga emperador ay umakyat sa trono at napatalsik sa napakabilis na bilis. Minsan ay naghari lamang ng ilang buwan bago pinatay. Sa likod ng mga trahedyang pampulitika na ito ay naroon ang isang sirang sistemang pinansyal. Ang mga buwis ay kinokolekta sa patuloy na bumababang halaga ng pera. Tumakas ang mga magsasaka sa kanilang lupain sa halip na magbayad ng buwis. Bumagsak ang network ng kalakalan. Ang pamalaang Romano ay gumamit ng mga desperadong hakbang, mula sa mga kontrol sa presyo hanggang sa sapilitang paggawa upang subukang panatilihing nakalutang ang sistema. Ngunit lahat ay nabigo. Isang emperador si Diocletian ang sumubok na pigilan ang pagdanak ng dugo. Noong 300 AD, inilabas niya ang Edict of Maximum Prices na nagtatakda ng mga presyo para sa mahigit 1,000 produkto at serbisyo mula sa pagkain hanggang sa sahod. Ang mga lumabag ay pinatay. Ang edict na ito ay mapaminsala. Imposible ang pagkontrol sa presyo sa pamamagitan ng utos kapag ang pera mismo ay walang halaga. Umunlad ang black market at halos naparalisa ang opisyal na kalakalan.
Mabilis na napagtanto ng mga tao na hindi may babalik ng batas ang isang sirang barya sa orihinal nitong estado. Kalaunan, kinailangang tuluyang iwanan ng Roma ang denarius. Ipinakilala ni Emperador Constantine the Great ang solidus, isang gintong barya na may matatag na kadalisayan, noong bandang 312 AD. Ibinalik ng perang ito ang ilang katatagan at tumagal ng maraming siglo sa silangang Imperyong Romano, na kilala rin bilang Byzantium. Ngunit ng panahong iyon, humina na ang kanlurang Imperyong Romano nang hindi na maayos. Ang pagbaba ng denarius ay nagbutas sa pundasyon ng ekonomiya ng Roma. Hindi na napanatili ang hukbo, naglaho ang network ng kalakalan, at naglaho ang kumpiyansa. Ang pagbagsak ng Roma ay hindi isang pangyayaring pang-isang araw lamang, kundi isang matagal na proseso ng pagbagsak, kung saan ang pagbagsak ng pananalapi ay isa sa mga pinakahalatang pagbagsak. Ano ang ibig sabihin nito para sa atin ngayon? Nangangahulugan ito na ang pagkawasak ng pera ay palaging katumbas ng pagkawasak ng mga imperyo. Minsan ay inakala ng Roma na maaari nitong linlangin ang mga tao nito sa pamamagitan ng pag-issue ng magkaparehong mga barya na may mas mababang tunay na halaga. Naniniwala ang mga modernong pamahalaan na magagawa rin nila ito sa pamamagitan ng pag-iimprenta ng mas maraming perang papel, pagmamanipula sa mga rate ng interes o pagpapalobo ng utang gamit ang implasyon. Ngunit ang resulta ay palaging pareho. Ang mga tao ang nagbabayad ng halaga, ang kayamanan ay nasisira at ang tiwala ay gumuguho. Natutunan ng Roma ang aral na ito sa pinakamapait na paraan at kung babalewalain natin ito, magdurusa rin tayo sa parehong kapalaran. Hindi natatapos ang kasaysayan pagkatapos ng mga Romano. Ang bawat pangunahing krisis sa implasyon mula noon ay inulit ang parehong pattern. Pinabawasan ng gobyerno ang halaga ng pera upang masakop ang mga gastos. Pinoprotektahan ng mga piling tao ang kanilang sarili gamit ang mga totoong ari-arian at ang mga karaniwang tao ay naiiwang walang dala. Ang krisis sa pera ng mga Romano ay isa lamang sa mga pinakamaagang malawakang halimbawa, isang plano para sa pagbagsak. Pagpasok ng ika-20 siglo, ang mga alingawngaw nito ay malakas pa ring umalingawngaw. Pagkatapos ng unang digmaang pandaigdig, ang Alemanya ay naharap sa mabibigat na reparasyon sa ilalim ng kasunduan sa Versailles. Nagimprenta ang gobyerno ng mas maraming mark upang mabayaran ang mga obligasyon nito sa pag-aakalang maaari nitong mabayaran. Ang utang gamit ang perang papel tulad ng ginawa ng Roma sa pamamagitan ng paggawa ng mas maraming barya. Pagsapit na 1923, sumiklab ang hyperinflation. Isang tinapay na nagkakahalaga ng isang mark bago ang digmaan ay nagkakahalaga ng mahigit 200 bilyong mark sa pagtatapos ng 1923. Kinailangang itulak ng mga manggagawa ang mga kartilya na puno ng pera pauwi. Nagutom ang mga pensyonado habang ang kanilang buong ipon ay nauubos. At tulad ng sa Roma, ang mga may utang ay nalipol ng implasyon, habang ang mga nagmamay-ari ng mga totoong ari-arian, tulad ng lupa, pabrika, dayuhang pera, ay umangat sa mas mataas na antas. Nawala ng saysay ang pera at ang desperasyon sa ekonomiya ang nagpasiklab sa mga kilusang ekstremista na naglatag ng pundasyon para sa pagangat ni Hitler. Inulit ng Zimbabwe ang landas na iyon noong mga unang taon ng 2000s. Dahil sa mga kumpiskasyon ng lupa, pagbaba ng produksyon at pagtaas ng utang, bumaling ang gobyerno sa pag-iimprenta ng pera. Pagsapit ng 2008, ang implasyon ay umabot sa hindi maisip na antas, isang taunang rate na 89.7 sextillion %. Dumoble ang mga presyo sa isang araw, hindi makasabay ang mga tindahan sa pagbabago ng mga presyo. Kalaunan, napilitan ang Zimbabwe na tuluyang talikuran ang pera nito na pinilit ang mga tao na makipagtransaksyon gamit ang dolyar ng US o Rand ng South Africa. Muli, naniwala ang isang gobyerno na maaari nitong linlangin ang katotohanan. Muli, ang mga tao ang nagbayad ng halaga. Ngunit hindi mo kailangang tumingin lamang sa mga matinding halimbawa. Kahit sa mga modernong mauunlad na ekonomiya, patuloy na nananatili ang modelo ng Roma. Isaalang-alang ang Estados Unidos. Noong 1971, inalis ni Pangulong Richard Nixon ang dolyar mula sa pamantayan ng ginto na pinutol ang huling ugnayan sa pagitan ng pera at nasasalat na halaga. Mula sa sandaling iyon, ang USD ay naging tinatawag ng mga ekonomista na legal tender. Hindi sinusuportahan ng ginto, kundi ng pananampalataya sa gobyerno. At tulad ng sa Roma, ang tukso na gumastos ng labis ay naging hindi mapaglabanan. Sa mga sumunod na dekada, lumaki ang utang, lumawak ang supply ng pera, at ang implasyon ay naging isang patuloy at kumukulong agos.
Bagamat hindi natin kinailangang magtulak ng mga kartilya na puno ng pera, nasaksihan natin ang patuloy na pagbababa ng kapangyarihang bumili. Ang $1 noong 1971 ay bumili ng katumbas ng mahigit $6 ngayon. Pareho pa rin ang mga barya, pareho pa rin ang mga perang papel. Ngunit ang intrinsic value ay nabawasan na. Ang trick ay palaging pareho. Ibinabalabal ng mga gobyerno ang implasyon sa ilalim ng pagkukunwari ng paglago. Sinasabi nila sa mga tao na ang mas mataas na sahod ay nangangahulugan ng kasaganaan, kahit na ang halaga ng pamumuhay ay mas mabilis na tumataas. Iniharap nila ang pampublikong utang bilang isang anyo ng pamumuhunan, kahit na pinupundohan lamang nito ang pagkonsumo. Itinuturo nila ang tumataas na stock market bilang patunay ng kayamanan, kahit na ang karamihan sa populasyon ay nagmamay-ari ng napakakaunti o walang stock. Tulad ng mga emperador ng Roma, nagkukunwari silang walang nagbago sa panimula, habang palihim na kinukuha ang halaga mula sa bawat barya, bawat perang papel, bawat suweldo ng mga tao. Ang nagpapapanganib sa sitwasyon ngayon ay ang laki nito ay naging pandaigdigan. Ang pagbagsak ng Roma ay isang krisis sa imperyo. Ang hyperinflation ng Weimar ay isang pambansang problema. Ang Zimbabwe ay isang lokal na problema. Ngunit ngayon, ang buong mundo ay nagpapatakbo sa fiat currency, malalaking utang, at mga sentral na bangko na handang mag-print ng trilyon sa unang senyales ng kawalang tatag. Nangangahulugan ito na ang susunod na pagbagsak ay hindi na limitado sa isang imperyo o isang bansa. Ito ay kakalat sa buong mundo. At kung titingnan ng kasaysayan, ang mga magdurusa ay hindi ang mga piling tao na nagmamay-ari ng kayamanan, kundi ang milyon-milyong umaasa sa mga sahod, pensyon at ipon. Lahat ay pinahalagahan sa lalong marupok na mga pera. Kaya bilang isang individual, ano ang dapat mong matutunan mula sa krisis sa pananalapi ng Roma? Una, unawain na ang implasyon ay hindi isang aksidente. Ang implasyon ay patakaran. Ito ang tahimik na buwis na nagpabagsak sa mga imperyo sa loob ng 2,000 taon. Pangalawa, kilalanin na ang tunay na kayamanan ay hindi matatagpuan sa papel o sa mga numero. Ang screen na kabilang sa mga asset na nagpapanatili ng halaga kapag bumababa ang halaga ng pera, lupa, kasanayan, mga negosyo sa pagmamanupaktura, mga mapagkukunan. Pangatlo, huwag kailanman ipagpalagay na ang katatagan ay permanente. Ang mga Romano noong unang siglo ay tatawa kung may magsabi na ang kanilang mga barya ay mawawala ng halaga. Ang mga Aleman noong 1913 ay tutuyain ang ideya na kailangan nilang itulak ang mga kartilya na puno ng pera. Naniniwala ang mga taga-Zimbabwe noong dekada 1980 na ang kalayaan ay nangangahulugan ng kasaganaan. Gayunpaman, sa bawat kaso, ang parehong kwento ay nagaganap. Ang pagbagsak ng Roma ay nagpapaalala sa atin na ang mga sistemang pinansyal ay maaring mabagal na mabulok pagkatapos ay bigla habang ang tiwala ay nawawala. Kapag nawala ang diwa ng pera, ang lipunan ay nagsisimulang magkahiwa-hiwalay. Ang mga kontrata ay nawawala ng bisa, ang kalakalan ay hindi umuusad, ang mga hukbo ay naghihiwalay, at ang mga pamahalaan ay nawawalan ng lehitimo. Ang mga barbaro sa pintuan ay maaring ang mga nagtatapos ng mga bagay-bagay, ngunit ang tunay na maninira ay laging nakatago sa loob ng kaban ng bayan. At narito ang mahalagang punto. Ang kasaysayan ay hindi naulit, ngunit kung hindi mo ito naiintindihan, dudurugin ka nito sa sarili nitong paraan. Ang krisis pinansyal ng Roma ay hindi lamang isang kuwento tungkol sa masasamang emperador o sakim ng mga elite. Ito ay isang kuwento tungkol sa kahinaan ng pera kapag inabuso ng kapangyarihan. At ang kahinaang iyon ay hindi kailanman nawala. Kung bibigyan ka nito ng bagong pananaw, pindutin ang subscribe. Ang kasaysayan ay may mga sagot at ipapakita ko sa iyo kung saan ito mahanap.